Hello, brilliant people! Good morning po to all of you. Happy ako ngayon kasi na-achieve ko talaga yung goal ko last night na matulog ng maaga. So, 8 p.m. pa lang kagabi, tulog na ako. Ayan. So, currently, nagluluto na tayo ng ating pagkain for breakfast. Super aga ko talagang gumising, like siguro mga 3:50 a.m. nakagising na ako. Deserve naman kasi I think almost 8 hours talaga akong natulog ngayon. Wow! What a great achievement. Kasi hinahanda ko talaga yung self ko para sa araw na ito. Alam niyo naman sa mga regular followers ko talaga, you know kung gaano ka big day sa akin ang Tuesday. Ayan. So, kailangan talaga ihanda natin yung ating energy and everything else. Okay! So, ano nga ba ang gusto kong i-share sa inyo ngayon? Alam nyo, this is something na kailangan talagang i-prepare ng isang teacher na gustong maging foreign teacher. I think in any countries in the world, kailangan nyo to. Do not be too sensitive. Yan ang message ko sa morning na ito. Alam niyo, dati-rati pa, nasasabi ko nito sa aking mga live shows. Pero gusto kong ulitin dito sa aking video para mabalik-balikan ninyo. Naniniwala talaga ako na yung mga pinagdadaanan natin before yung opportunity na tulad nitong naranasan ko ngayon is a preparation for your future. Naniniwala talaga ako niyan. Kasi noon, when I was indebted, napaka-sensitive ko talaga. Makarinig lang ako ng konting pangit na description sa pangalan ko, automatic, nagra-rant ako sa social media. Post agad ako sa Facebook with all the details na narinig ko and gusto ko agad makipagpatayan, makipaglaban. Ganun ako before. Very aggressive ako before. Pero alam mo, sa more than 6 years na pagkikipagbaka ko sa ganung attitude na hindi naman talaga nagbago, no? Hanggang nag-resign ako sa DepEd, ganun pa rin yung ugali ko. Na every time makarinig ako ng negative sa akin, talagang nakikipaglaban ako. Pero dito sa foreign land, natutunan ko talagang putulin ang ganung idea. Yung pagiging sensitive sa mga bagay-bagay. Kasi marami na nakikita sa social media na yung foreign teacher from this county, from this place in Taiwan, na ganito ang treatment sa kanya, ganito ang mga opportunity na naranasan niya. So magkakaroon ka ng thinking na you will compare yourself na to the experience of that teacher sa kanyang school. It's a wrong thing to think about kasi every situation is different, right? Always remember that one. So think about your own. Alam mo, meron kang unique experience dito sa Taiwan as well na kailangan mong harapin at labanan. Okay? So definitely, kung yung treatment mo is iba sa kanya, kung yung mga kasamahan mo is different from that teacher na nakikita mo sa social media, well, hindi mo kailangang i-compare ang self mo sa kanya. Because you need to fight and control yourself. Most importantly, kailangan talaga marunong tayong disiplinahin ang ating sarili. Alam mo yung may naririnig ka, alam mo yung may napapansin ka, kasi communication can be also done non-verbal, right? Alam natin yan, through gesture, through the eyes of the person, you can actually imagine kung ano yung iniisip niya towards you. Right? Pero ang advice ko sa inyo, do not be sensitive. Kung feeling nyo parang pangit yung attitude ng tao na to sa akin. Ignore. Never argue, never talk, never share that one to any teacher. Yan ang advice ko talaga. Huwag mong ikwento yung observation mo sa mga tao sa paligid mo right now. Keep it and continue working with your goal. Magtrabaho ka alone. Gawin mo ang kung ano talaga yung responsibility mo as a foreign teacher, and that's it. Close the day na tinrabaho mo lahat ng kailangan mong trabahuin. And I'll tell you, everything is perfect. I should say, hindi pa naman ako ganun katagal para mag-advise ng ganito ka bonggang-bongga, pero for me, for more than a year, successful akong dalhin ang aking character inside the school. Kasi sinabi ko talaga sa sarili ko, day 1 pa lang, kahit ano ang ma-observe ko,
kailangan kong i-ignore yung mga negative things. I only accept positive things na ma-observe ko sa aking environment. And so far, super ganda talaga yung feeling na hindi ko na kailangang alamin kung ano yung tingin niya sa akin, kung ano yung perspective niya towards me. Ang ganda-ganda. Napaka-peaceful ng mind mo if ang focus mo lang is to accomplish your work every day. Hope it helps. Bye-bye.